Dole, wake up. Secretary Laguesmo, I promise you, i-defer ko ang budget ninyo. Gusto ko may masibak yan sa Dole dahil hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung hindi sila naapi. Naapi sila ng kanilang mga employer at naapi pa rin sila ng mga taga-Dole. Marami rin po nakarating sa reklamo, mga kababayan natin from different provinces na sinasabing bakit pag kami mababa, pag sa NCR, sa Luzon, mataas, kung tutusin yung mga bilihin, halos pare-pareho lang. Ang rason po kung bakit namin sinusuportahan ang national minimum wage ay dahil malaking kalokohan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila, sa Las Piñas, ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Pero pag tumawid ka, mula sa Las Piñas, 695. Pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Cainta, Rizal. Pasig at Cainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yon. Yes po. Meron din ho halimbawa sa May Kawayan, Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan. Tatawid lang ho ako ng daanan. Pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa. Mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalokohan yung kasalukuyang iskema kung paano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensan ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso, samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa? Wala hong lohika ang pagtatakda ng sahod, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Andito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa. At eto nga mga kababayan, pag-usapan po natin, sang-ayon ka ba na maging isa na lang ang minimum wage sa buong Pilipinas mga kababayan? Ito po ang pag-uusapan natin sa bidyong ito. Dahil po nais isulong ng ilang mambabatas na tanggalin na gawin na lang isa ang minimum wage para sa buong bansa mga kababayan. Dahil lumalabas umano sa ilang pag-aaral na hindi naman nagkakalayo ang mga gastusin kung ikaw ay nasa probinsya at kung ikaw ay nandito sa Metro Manila. Sabi nga po ni Congressman San Fernando, pareho lang naman umano yung bigat ng semento sa probinsya at yung bigat ng semento dito sa Metro Manila. Ang ibig lang pong sabihin, kung ano yung tinatrabaho ng mga nasa probinsya ay yun din naman ang tinatrabaho ng mga nandito sa Metro Manila. Pero ang problema ay napakalayo po ng pagkakaiba ng kanilang sinasahod. Pero bago yan mga kababayan, pag-usapan muna natin itong si Congressman Saldico. Dahil nga naungkat sa pagdinig sa mababang kapulungan na nais itong maimbitahan upang makapagpaliwanag sa mga naging insertion noong 2025 budget mga kababayan. Pero ito ang nakakagulat dahil lumalabas na wala pala dito sa Pilipinas itong si Saldico at nasa ibang bansa umano para magpagamot. Ayon dito sa tagapagsalita ng mababang kapulungan na si Attorney Princess Abante mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Regarding the questions on the 2025 Bicameral Conference Committee report, pero hindi po kasi sumasagot si Representative Ko and mayroong mga reports na hindi po siya. He was absent with notice twice, absent without notice thrice, and excused 7 times po sa session. Meron po ba siyang nasa loob, nandito pa po ba siya sa bansa, lumabas po ng bansa?
Meron po ba siyang travel clearance? Can you give us an idea lang po? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. Nako. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. At yun nga mga kababayan, siguro naman hindi naman magtatagal sa ibang bansa itong si Congressman Saldico. Dahil nga binabalak siyang imbitahan. At dapat umanong makapagpaliwanag kung ano ang nangyari sa budget ng nakaraang taon sa mababang kapulungan mga kababayan. Dahil mismong mga kasamahan niyang congressman ang nais magpatawag po sa kanya dito sa pagdinig na ito. At yun nga mga kababayan, dumako na nga po tayo dito sa napakahalaga nating pag-uusapan mga kababayan. Ito nga pong sahod na talaga namang na-excited po nating inaabangan tuwing Quincenas o katapusan. Panoorin po natin kung ano ang kanilang naging dialogo patungkol dito mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Pero bago niya, Madam Chair, gusto ko lang makasingit. Maganda ito pinag-usapan natin na taasan po yung sweldo ng ating mga magagawa. In fact, last June, recently, nagtaas tayo na 50 pesos and then ako po ay nagbumungkahay na tataasan natin na up to 300 pesos pa. Now, the problem here is taas tayo ng taas sa mga sweldo ng ating mga magagawa, which is just right. Pero wala sa implementation, Madam Chair. Meron tayong mga manggagawa na hanggang ngayon 300 pesos pa lang ang sinisweldo. Meron pa nga 280 naman pesos and yet 695 na tayo and meron pa rin sasahod ng 280 pesos. Bakit? Kaya nagsisiksikan ng mga tao dito sa Maynila dahil malaki ang sahod kumpara sa probinsya na ang layo. Isa yun sa dahilan kaya sobrang congested na yung Metro Manila. Ngayon, tataasan pa natin under 300. So magiging ano na tayo, almost 1,000 pesos. Tataasan na ng 50 pesos ng mga sakim, ng mga manufacturing companies ng another 50 pesos. So parang naglulukohan lang tayo rito. So it's really the implementation. I've been saying this time and time again, Dole, wake up. Totoo to. Kasi Madam Chair, nag-ikot ako recently sa Kamanaba. Yung mga top 5 biggest manufacturing companies dyan sa Kamanaba area. And never ever pa na-inspect ng Dole. At kung meron man doon na sagasaan na na-inspect ng Dole, yung Dole nag-inspect, pumunta lang diretso sa opisina ng HR, paglabas may kasama ng envelope na makapal, hindi man lang kinausap yung mga workers. Kaya nung during the last hearing I was here, wala na ata tayong ahensya ng gobyerno na walang mga anomalya Lahat na lang ata may mga kinakasangkutan na anomalya. I dared Dole na ipresenta sa akin yung pangalan ng mga field inspector sa Kamanaba because hiriting ko sa budget deliberation, pagsisibakin mga yon. Yun. Kapag lumitaw na yung mga taong yon, field inspector ng Dole, na hindi ginawa ang trabaho o nagtrabaho, nag-inspect, pero pinalabas nila na binigyan ng passing grade yung in-inspect nila, so ibig sabihin may corruption. Wala man lang interview sa mga manggagawa. Diretso agad doon sa HR. Pagdating doon sa HR, closed door. Magkikipag-usap ng 1 oras, may kape, may merienda, may lechon, I don't know. Alam na. Income na yon. Uwi, meron ng daladalang envelope. Yun. Pagkapal-kapal. Ganun po palagi nangyayari, Madam Chair. We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang korupsyon, wala na magsusumbong ng mga mga manggagawa sa akin. Almost every day, diyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila and 75 to 80%
of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid, mga factory workers underpaid. Nakakaawa naman sila, tataasan natin yung mga sweldo nila and yet hindi natin kaya ma-implement yun. So, Secretary Laguasma, I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word, I'll walk the talk. Unless kung binago niyo from now on hanggang sa nagkaroon ng budget hearing, give me a list of your people sa Cabanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong nangyari dun sa kanilang ginawa inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila o wala silang ginawa dun sa kanilang inspeksyon o dinoktor nila, I want their heads. Sibakin. I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan, kulang sa safety gear, mainit, walang electric fan, walang ceiling fan, industrial fan, wala. Walang boots. Pagkatapos, maliit ang sweldo. Walang benefits. Meron pa, iba yung May kasama pang sermon yun. trato sa mga kababaihan, iba ang trato sa mga kalalakihan. So pag babae, below minimum. Pag lalaki, nasa minimum. Tapos yung pakyawan system, dapat Secretary Lagos, pag-aralan niyo yan. Yung pakyawan system na yan. Dahil dun sa pakyawan system, maraming nakalamang na mga tuso ng mga may-ari ng negosyo. Sa pakyawan kasi, Madam Chair, you have to meet a certain number of, may quota ka, performance mo, a certain number of products na mabalot mo in the case of ikaw ay dun sa repacking. So, yung sinasabi ng mga gawa, they have to work at least 12 to 16 hours para ma-meet lang yung minimum wage. Kasi kung at a regular pace lang sila magtatrabaho, at 8 hours, hindi lang ma-meet yung minimum wage. Hanggang 300 lang sila. So therefore, for them to meet that minimum wage, ulitin ko, 12 to 16, even 18 hours. Senator Rapi Tulfo, and commits to resolve, address this concern. In fact, I know that in the past we have been coordinating with your office. In fact, the good senator even appreciated the work done by sending personally a appreciation note, and we committed to coordinate with the office of the good senator and provide him listing as he has requested, Madam Chair. Maraming salamat po. Okay, yes, Secretary Laguesma, ang gusto kong mangyari talaga, maging seryoso kayo sa paggagawa ng trabaho ninyo, not you, meaning yung mga field inspectors ninyo. Wala tiningnan ko yung listahan ng mga companies na dapat inspeksyonin, hindi na-inspect. Kung na-inspect man, once a year lang. At kapag na-inspect, walang binibigay na performance, yung result ng performance ng inyong field inspector. And I want to get a list of each and every field inspectors, yung kanilang mga in-inspect at anong naging result ng inspection, because ibabangga ko yan. Ako mismo pupuntahan ko yung company yon. Or magpapadala o mananawagan ako, ipopost ko sa Facebook ko. Ito, in-inspect ni ganito, ganitong araw, ganitong linggo. Trust me, lahat ng followers ko puro manggagawa halos. Now, pag nag-respond yung mga manggagawa na, hindi pumunta yan dito, pumunta yan dito, kaya lang tago doon sa HR. Gusto ko masibak yun. Ito, on the spot. Kapag hindi mo sibakin yun, di-defer kong budget nyo. Secretary Laguesma, are you in favor of what I suggested earlier na mula ngayon effective immediately? Mula na naman yun, kung wala kayo, ako na mismo ang popondo. Bigyan ko na body worn camera lahat ng mga field inspectors ninyo para pag mag-inspect, kailangan naka-body worn camera sila. Wala po kami. Salamat po sa inyong mungkahi. Hindi ka na makakatanggi dyan. Sasagutin na ni Senator Tulfo. Galang-galang na senador. Wala po kaming budget na para po sa body cam. Hindi po kagaya ng mga nasa Sasagutin na nga PNP. Pero kung ito po yung makakatulong, wini-welcome. Open naman po kami. Nabibigay kayo ng daan-daang milyon para sa tupad na ginagamit ng mga politiko, pero sa body worn camera na mag-benefit yung mga workers directly. Wala. Sa poll. yun
Magbawas kayo dyan sa mga tupad-tupad na yan na ginagamit lamang ng ilang mga politiko nagpapa-epal. Hindi lagyan nyo sa body worn camera para mag-benefit directly yung mga ano Sinasabi. natin. With due respect po, Mr. Senator, kami naman po sa pagpapatupad ng programa, amin pong sinusundan yung pong maayos at tama po na pagpapatupad. Kung meron pong mga aberration, yun po ina-address din namin kagaya po ng ipinapaabot nyo sa amin. Hindi naman po kami nagbibingbingihan o hindi gagawa po ng Okay, so for the meantime, pwede ba bigyan natin ng body worn camera yung mga field inspectors nyo? Kasi kapag pag walang body worn camera, sinisiguro ko po sa inyo, sir, magiging house show lang po yung inspection. Although hindi naman siguro lahat, pero karamihan sa kanila hindi gagawin na maayos yung kanilang trabaho dahil, well, sabi nga ni Madam Chair, na baka nasusuhulan dahil maliit lang sweldo. Siguro in that case, taasan natin sweldo natin mga field inspectors para hindi na po sila makurap ng madali. po kami doon sa inyong mungkahi at amin pong titignan kung paano natin magkakaroon ng implementasyon, Madam Chair. Thank you, Secretary Legal. Okay. So Sasagutin wala na pa nga muna hanggat walang budget. So ibig sabihin from now hanggang sa magkaroon ng budget, kung kailan mabudgetan natin, Madam Chair, para sa body worn camera, so tuloy ang ligaya. Hindi po. In the meantime po, na walong ganong klaseng device or something, we have to institute reforms as you have suggested. So We anong will klase? closely monitor din po ang mga ginagawa. Yung pong, kumbaga sa kung meron pong mga tinatawag na inspection results, iba-validate po namin ng separate na team para So anong klaseng validation gagawin niyo po muna, Secretary Ledesma? time po, dahil hindi naman po kami pwedeng huminto lamang Ano yung baba po? sa proseso po na binabanggit ni na kanina. Kung meron pong inspeksyon at hindi po kami masasabi natin na satisfied dun sa halimbawa po ang merong mga nakakaabot na reklamo pero ang resulta po ng inspection ay no violation finding, ibabalidate po namin yan dahil maliwanag po na hindi siya tumutugma doon Okay. po sa mismong mga ikangay nagsasabi na mayroong mga paglabag sa mga umiral na Isa na lang po, Madam Chair. Sige, walang body worn camera. Siguro lahat ng mga inspector niyo meron namang cellphone. Pwede ba yung cellphone video? meron Okay po ba yan? naman, meron po ang Pati cellphone video na lang muna habang wala pa yung body worn camera. Yung Nag-uusap. cellphone video yung pag-i-inspect niya. Tulad ng ginawa ko, ako pumunta ako doon, may cellphone video ko, may camera. Yung cellphone video yung kalagayan ng mga magagawa, yung workplace nila, tapos yung interview sa kanila, mag-sample ng interview mismo doon sa area. lahat po ng inyong mungkahi amin pong isasaalang-alang seriously at tingnan namin kung paano po mapapatupad nang hindi naman po kami lalabag din sa mga karapatan ng mga tao na pwede pong maapektuhan. Okay, para magkaintindihan tayo, sana time-bound at measurable. Ano ang pangako natin? Para dito sa mga violations of labor standards, of minimum wages, and so on, kailan po gagawin ang random check, sabihin natin? Actually, ginagawa na po yan, Madam Chair. Siguro dapat lang po Siguro intensify po. Intensify At saka po siguro. i-report siguro sa amin. Opo. Kasi nakakakaba yung siguro walang yun. budget yung dole. Maliit na nga, tatanggalin pa. Kami naman po ay laging tumitingin na doon sa... Maybe you can come back with the report, Secretary Ledesma. Yes, Kung meron kayong natuklasan, kung meron talagang nasisante sa trabaho, may napatalsik, para at least meron naman kaming konsuelo na may epekto naman ang sinabi ng Senado. Opo, ma'am. At saka measurable, ibig sabihin may report, tapos time-bound, wag naman masyadong matagal kasi budget season na. Meron po kasi, ma'am, Kailan kaya? Siguro self-imposed deadline ng homework natin. kung yun pong report na available na sa amin, siguro within a period of 1 week, siguro may submit po namin sa inyo. That okay, Senator Yung Tulfo? binabanggit po Para may immediate result. Otherwise, puro haka-haka lang to. That is correct, Madam Chair. I agree with you totally. Ang DOLE, ayaw nila maging pantay-pantay yung hanggang sa probinsya. And I understand the reasons. You were telling us na yung basis ng pagbibigay ng isang wage order ay tatlo, So yung tatlo yun, yung needs ng family, yung capacity of the employer, and then the socio-economic and development issues. Ngayon, yung unang-una, yung needs of the family, at saka yung realidad na cost of living, tinatanong rin natin kay Yusek Edilion, dahil nagugulanta ang Senado sa mga datos ninyo, yung mga 64 pesos sa pagkain isang araw,
Paano ba to? Paano ba kayo nagko-compute diyan? At saka ano ba talaga ang difference? Kasi sabi ninyo hindi naman masasabi na na maliit ang difference, malaki ang diferensya ng gastusin sa Metro Manila kaysa sa probinsya. Pero pag hinahambing ko, ang layo naman sa minimum wage. So, tignan natin, baka may kahit generic data lang. Yes, Yes, Yusek, Madam please. Chair. Thank you. What I can give you now is yung 2025 na poverty line natin. So it ranges from a low 410 sa Soxcargen. Tapos ang pinakamataas, for a family of 5 to, daily. And then ang pinakamataas ay sa Central Luzon at 555 pesos per day. Sa NCR, nasa 545 siya. So kung i-compare, Ang sinasabi mo, sa probinsya, Central Luzon, mas mataas pa kaysa sa NCR. Central Luzon, yes. Yes. Ang mas mababa yung nasa Mindanao na mga regions. Yeah, especially Soxcargen, Soxargen. 410. O kaya nga, tignan natin, ano yung Region 4A? Ang 4A ay 535. O kaya nga, dikit-dikit na sa Metro Manila yan. Pag sa Pero pag sa Luzon, ihambing nyo sa ginagawa ng ating mga Regional Wage Board. May kinatawan ba Regional Wage Board o si Miss C pa rin ang magsasalita sa Regional Wage Board? Ito nga yung sinasabi ko, hindi naman kalakihan na madja-justify. Dikit-dikit yung Central Luzon, Region 4A, NCR, dikit-dikit naman. Bakit yung NCR namamayagpag? Bakit ganun? Ayan napapailing, napalundag nga si Congressman kanina eh. Just for the record po, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, I represent Kamanggagawa Party List. I do not represent the views of the entire House and the committee that I belong to, and Committee on Labor. Firstly, we support Senate Bills 111 and 373, yung National Minimum Wage Bill, authored primarily by Senator Amy Marcos. And similar bills in the House have been already filed, such as House Bills 55 and 94. Likewise, we support po the legislated wage increase of 200 pesos. In the House, there are several bills already filed. Among these are the bills filed by Deputy Speaker Raymond Mendoza of TUCP Party List and House Labor Committee Chair Jolo Revilla. And allow me, Madam Chair, to just present, para mabilis po tayo, yung main reasons as to why we support itong pagbubuwag ng provincial rate. Madam Chair, and to our distinguished colleagues, it's been 36 years since the enactment of the Wage Rationalization Act of 1989. Mag-aapat na dekada na pong hindi nare-review at napag-uusapan itong batas na nagbigay daan sa pagre-regionalize ng pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa. Throughout the years, GDP, real GDP, and labor productivity have been increasing. Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nagtuturo na ang produktibidad ng mga manggagawa at ang kita ng ating ekonomiya ay tumataas kada taon. Pero ang ating sahod ng mga manggagawa, real wages, have remained virtually the same. So kailangan po na makuha ng mga manggagawa ang makatwirang bahagi, the just share in the fruits of production. The workers are not asking for too much. What we are asking is the just share in the fruits of production, makatwirang bahagi na iniambag at ibinigay ng mga manggagawa sa ekonomiya. Pangalawa, Madam Chair, ang rason po kung bakit namin sinusuportahan ang National Minimum Wage ay dahil malaking kalokohan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila, sa Las Piñas, ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Pero pag tumawid ka, mula sa Las Piñas, 695. Pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina,
at Cainta, Rizal. Pasig at Cainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yun. Yes po. Meron din ho halimbawa sa May Kawayan, Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan. Tatawid lang ho ako ng daanan. Pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa. Mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalokohan yung kasalukuyang iskema kung papaano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensan ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso, samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa. Wala hong lohika ang pagtatakda ng sahod, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Kanina po, Madam Chair, binanggit na kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa sahod ng mga manggagawa ay dahil doon po sa tinatawag na cost of living. At maganda po na inamin po kanina ng ating mga kasamahan dito na walang uniform na pagtatakda ng cost of living. Pero Madam Chair, pasimplihin na lang po natin ang usapan. Pwede po ba nating sabihin sa harap, halimbawa ng mga Ilocano, ng mga Caviteño, na mas murang mabuhay sa probinsya kumpara sa Metro Manila? Can we really say that? Hinahamon po natin ang ating mga kasama dito na kung kaya nilang sabihin yan dun sa mga manggagawa and on the record, sabihin po nila. Dahil iisa lang po ang babanggitin ng mga manggagawa sa probinsya at sa Metro Manila. Ang kinakain nyo dyan sa Metro Manila ay parehas din ang kinakain namin sa probinsya. Ang pangangailangan nyo sa Metro Manila ay parehas din ang pangangailangan namin sa probinsya. Kadalasan ay mas mahal pa ang mga pangunahing bilihin sa probinsya dahil sa added na transportation cost. Dahil kalakhan po ng ating mga produkto ay ini-import, binabagsak dito sa Metro Manila, dadalhin sa mga probinsya, meron ho na dagdag na transportation cost. Ito po ang ating final na batas, panukalang batas sa House Bill 94, Madam Chair, ay meron pong 5-year transition upang i-address po itong pangamba ng ating mga negosyante na magkaroon ng shock sa ating merkado. Ito rin po ay tatambalan ng isa pang bill, yung Industrial Wage Fixing Mechanism. Instead of regionalized wage fixing mechanism, ang atin pong pinapanukala ay industry-wide wage fixing mechanism. To end, Madam Chair, there is something fundamentally wrong when employers view their workers as just cost in their accounting books. Pag tinitignan lang ho ang mga manggagawa bilang cost sa kanilang mga accounting books, maling-mali ho yun, Madam Chair. Kasi madali nilang tanggalin yung mga manggagawa dahil nga cost lang sa accounting books ng mga employer. Ang amin pong sinasabi, tignan ang mga manggagawa bilang partners for development. Hindi bilang pabigat sa kanilang mga kumpanya na madali nilang sabihan na dahil tumataas ang presyo ng kung ano-ano mga bagay, tatanggalin namin kayo. Tignan ang mga manggagawa bilang pangunahing salik kung bakit tumatakbo ang mga kumpanya, ang mga pabrika. And that is why, Madam Chair, we support your bill and rest assured this representation will push for the passage of that bill in the lower house. At yun nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion sa video na ito, ay i-comment nyo lang po sa baba. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.